Ngayon po kasama naman natin si SPO3, Tom Bataraw Jr., ang investigador po ng HPG PNP Region 4A na kaugnay po dito sa insidente ito. Sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, sir. Apo, sir, dito sa pangyari, unang-una, paano na-discover na may ganito kalaking grupo? Gaano kalaking grupo ba ito? Ilan po ang sangkot dito maaari? Yung sangkot, sir, hindi pa tayo certain kung ilan, pero nagre-range na siya ng 4 hanggang 6 na katao yung na-identify pa lang. Apo. Na-discover siya noong nagsimulang dumadagsa yung mga tao na naghahanap ng sasakyan within Calabarzon areas. Nagsasabi yung mga sasakyan nila hindi na nababayaran ng buwanang upa. Mga nagre-reklamo po rito, mga karamihan taga Bulacan. Doon po, sir, nagsimula yung discovery na yung mga sasakyan na nirerentahan doon dinadala, sir, dito sa Calabarzon. Parang nagkaroon ng pattern sa dami po na nagre-reklamo, doon kayo na kahit paano na alarma o Yes, na alert po. Opo, sir. So, karamihan sa mga biktima galing Region 3 dinadala sa Region 4. Yes, sir. Na-recover ho ba yung mga sasakyan na yun? Almost karamihan kasi po nang lumapit, may locator sila ng sasakyan nila. At napipinpoint nila yung location ng sasakyan nila. Pero ang problema daw nila at that time is hindi na lumulutang yung supposed nagbabayad sa kanila. Okay. Doon nagsimula yung problema nila, sir, na kalampagin yung opisina natin, na tulungan silang ihanapin at dalhin sa opisina yung mga sasakyan nila. Opo, itong mahigit 300 na ito, paano ho ito na-recover at saan area po dito sa region? Dito po, sir, sa Calabarzon, nag-concentrate po yung karamihan, karamihan nung sasakyan galing sa Silang, Cavite. Pero meron ding mga galing sa neighboring municipalities and cities kung saan voluntarily, pagka na-locate nung may-ari, kasi pinupuntahan yung napagsanlaan ay voluntarily dinadala niya rito for custody ng office, and gusto rin niya mag-file ng lahat sila gustong magreklamo din talaga against dun sa mga kumuha ng pera nila. Nangako ng 5% na rebates every month nung halaga nung binigay nila. Opo. Halimbawa ho dun sa mga nakausap niyong napagsanglaan, ano pong papeles yung pinapakita at yun nga, anong pangako naman sa kanila? Paano pong setup doon? Yes, sir. Meron po silang pinapakitang MOA sa pagitan po nung napagsanlaan at saka nung nagbigay sa kanila ng sasakyan. At nakasaad po doon yung 5% monthly rebate doon sa halaga na ibinigay nila. Depende po, sir, kasi yung sedan, sinanla nila ng 200K. Meron po siyang monthly rebate na 10,000. Sa AUV, meron silang nasanla yun ng 300,000. Meron silang 15,000 kada buwan. At dun sa SUV na isinanla ng 400,000 ay meron din po silang 20,000 kada buwan. Paano pong sistema? Nagkakaroon muna ng payment dun sa mga rebate na binabanggit nyo po, tapos bigla naglalaho na o wala na po? Wala na po agad totally? Base na rin po sa mga interview sa mga may dala ng sasakyan sa opisina, noong una, okay pa daw. Cycling pa naman yung pagbabayad. Pero unti-unti meron na yung mga hindi nababayaran. At nitong huling buwan, parang nagkaroon yata ng problema yung grupo o yung mga tao na nagsanla nito, na noong ibinabalik na ng mga napagsanlaan yung sasakyan at binabawi yung mga pera nila, wala nang maibigay at ayaw na munang magbigay daw. Di umano. Dahil may inaayos pa silang problema. At sa ngayon, saan papasok yung kaso na para dito sa mga suspect na ito? Carnapping? Paano po? Estafa? Nag-prepare po tayo ng pag-file ng kaso against doon sa mga suspects.
At pwede siguro ikuha natin, kaya lang hindi po basta, bahala na po si fiscal mag-decide kung ano. Basta ang pinapile natin kaso ay pwede carnapping at saka estafa. At si fiscal po ang magde-decide doon sa ano. Medyo, kumbaga, parang bagong modus ho ba ito masasabi, itong na-discover nyo ito? Actually, hindi naman po siya bagong modus kasi way back mga several years ago, may mga ganyan ng kaso pero madalang pa at hindi pa napapansin dahil siguro sa medyo kokonti pa yung naniniwala sa kanila. Nagkaroon lang ito ng boom nung mag-anak, magkakatabi na yung kumikita. Nung una, kumikita. At nung nagkaroon ng problema, doon na nagkaroon ng malaking problemang hindi na sila nabayaran. Apo, bukod sa Region 4, meron ho bang areas na na-trace sa labas po ng Luzon o sa Mindanao o Visayas pa? Meron pong mga sasakyan na di umano ay based on revelations na rin sa mga mayari ngayon na hindi na rin nababayaran, no? Na yung sasakyan nila ay nagpipinpoint sa outside Luzon. Hindi po muna natin bibigyan ng lokasyon yon at baka magkaroon po tayo ng problema later on sa recovery. Yes, sir. At maiwasan na rin yung mas malaking problema. So ito talaga ongoing malaki operasyon ng HPG po ito nationwide, sabi sa ngayon. Yes, sir. Apo. Ano pong paalala nyo doon sa mga potential pang mabibiktima ng napakagandang setup na to? Rerentahan, mayroong babalik na pera at inganyohin pa yung mga posible mabiktima. Ano pong paalala nyo sa mga kababayan natin? Para po sa ating mga kababayan at nang makaiwas po tayo sa panluloko ng mga magagaling na tao, siguraduhin po natin na sa lahat ng bagay na binibitawan natin, dokumentado, especially pagka pera, kailangan po yan ay may resibo. Kaharap nyo mismo yung katransaksyon ninyo. Siya mismo yung pumipirma at ID niya mismo yung ibinibigay niya. At kung kayo naman po ay nagmamay-ari ng sasakyan, iiwasan na po nating iparenta dahil unang-una may magkakaproblema po kayo niyan sa batas dahil yan po ay against dun sa mga batas na nauukol dyan. Okay? At doon naman po sa mga nagmamay-ari ng sasakyan, siguro isipin din natin yung kapakanan ng sasakyan natin o yung property natin. Hindi ho tayo dapat basta-basta nagtitiwala. Okay, especially itong scheme na ito napakalaki at napakalawak ng sakop. Wala pong negosyo na kikita ng sobra-sobra kagaya po niyan. Nagbigay ka ng 400,000, kikita ka ng 20,000. Yung pong kabilang party, binabayaran ng 45,000 para sa SUV. Yung pinagsanlaan, kumikita siya ng 20,000. Saan po tayo makakakita ng negosyo na yung 400,000 kikita ng 65,000 monthly na ibinabawas dun sa 45,000. So doon pa lang po ay mag-isip na tayo na talagang may kalokohan dito sa mga ganitong scheme. Apo. Maraming salamat po sa pagkakatan at mga paliwanag, sir. Si SPO3 Tom Batarao ng Highway Patrol Group Region 4A. Maraming salamat, sir. Salamat po.